yan. Noong panahon ni Tatay Digong, noong pandemic, nailaban niya, naitawid niya yung 3 taon. Halos 3 taon. Ito kakapiranggot na buwan lang Parang tila suko ang panggulo. Dahil hindi niya ayuda, tapos wala na. Yun ang sabi ng mga jeepney driver. Alam na trabaho, ito lang po eh. Correct. Mahirap yan eh. Kaya, Para silang para ka nakaranas ulit ng pandemic, no? Parang Opo. nagka-COVID ulit. Na nasa labas lang. pero mas mabuti pa yung pandemic mang may May ayuda. Ayuda. Pero mas mabuti pa yung pandemic mang may May ayuda. Ayuda. Pero mas mabuti pa yung pandemic mang may May ayuda. Ayuda. Ngayon napakahirap. Binigyan kami ng ayuda sa circle, nako. Pumila ka ng ganito hanggang is-interview. Layo ng pila. Ganun Bago kahabang ka- pila. Tapos magkano binigay sa inyo? 5,000 po. Isang bagsakan lang yun. Hindi na naulit. Susunod. Wala naman daw ganun. Walang ganung kwento. In fairness kay Yorme, talagang masigasig siya pagdating sa City of Manila. Kaya nga minahal siya ng taong bayan Kahit pinagtulong-tulungan din yan ng mga vlogger na mga ugok. Araw-araw binabanatan yan. Oo. Doon ako nagsimula noon Nung binabanatan si Yorme, napakagaling nito. Eto, pumasok ito yung mga tulonggis na vlogger. Binabanatan siya. Ang dami. 5 ata mga tulonggis na vlogger yan. Puro Yorme ang yun. Araw kasi ng kampanyahan yun. Araw ng mga papalapit ang eleksyon nun. Kailangan nilang pabagsakin si Yorme. Si VP Inday, simple lang naman ang sagot niya Kung meron akong dapat panagutan, kagaya ng tatay niya, pananagutan niya. Pero, do not deprive me of my constitutional right to what? To due process and equal protection of the laws. Yung due process, hindi lang yan yung procedural. Yung para lang masabing nag-comply ka. Yes. Good morning and happy Sunday mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Pero bago natin pasukin ang mga usapin dito sa umiinit na bakbakan sa politika, pag-usapan natin yung manager's check na umano'y, di umano'y, 26 na kontraktor tagilid sa lifestyle check ng ombudsman. Bakit? Nung kay BP Sara, napakita nyo sa Madlang People yung manager's check na binigay ni Madriaga as evidence. Ngayon, itong mga kontraktor, wala na. Hindi na pwedeng imbestigahan ayon sa Bangko Sentral. Di ginawa nyo lang, ginisan nyo lang si BP Sara, kunwari sinabi nyo na na iimbestigahan nyo pati yung mga kontraktor, kukunin nila yung mga salin. Anong nangyari? Kwentuhan na lang pala to, wala na palang matindi-tinding usapin dito. Diba? Pero siyempre bago natin silipin ang mga bagay-bagay at nakikita mo mabubutasan sila rito. San like, san share, samahan mo na subscribe. All good sa po tayo dyan. At huwag mong kalimutan, mag-comment. At meron dyan join button sa baba. Kung gusto nyo sumali sa ating komunidad, pindutin nyo lang po yan. At doon sa shoutout segment natin, abang-abang lang po kayo sa dulo ng ating video. Ito yung papasadahan natin ngayon. Itong post ng Abante, itong 26 na kontraktor tagilid sa lifestyle check ng ombudsman. Ito'y kapopost lang kahapon, Abril 18, 2026. Ang sabi rito, kinwestiyon ng ombudsman Crispin Remulla ang paghihigpit ng Bangko Sentral. Take note, paghihigpit daw ng Bangko Sentral. Sa manager's check na saklaw umano ng bank secrecy law. Bakit kay BP Sara napakita? Yung kay Tatay Digong napakita. So, ang mangyayari nito sa Abril 2022, pwede bang hindi nyo na isama yung bank secrecy o AMLAC? Kasi ito, saklaw ng ano tawag dito, Bangko Sentral ito. Hindi pinapayagan. Di ba? Binigyan na rin mula na hindi dapat saklaw ng naturang batas ang manager's check.
Yun daw kasi yung ginagawa ng maraming kontraktor na bumibili sila ng mga manager's check at yun ang ipinambabayad nila doon sa mga pinandodorobo nila. Ginawa ni Remulla ang pahayag dahil sa mga sinasagawang investigasyon aniya ng Office of the Ombudsman sa mga kaso mga kaugnay sa korupsyon. Kasulukuyan nagsasagawa ng lifestyle check ang Ombudsman laban sa 26 na kongresista na tinuguro ang kontraktor o may-ari ng mga construction firm na mayroong kontrata sa pamahalaan. Ayon sa kanya, ginagamit nila ang Al Capone solution para habulin ang mga sangkot sa malalaking kaso ng katiwalian. Isang kilalang gangster si Capone sa Estados Unidos Estados Unidos na pinuno ng malaking sindikato sa Chicago noong 1920s. Kabilang ang mga sinisilip niya na ombudsman ang mga unexplained cash disbursement, bahagi ng investigasyon at pagkilatis sa managed check na ginagamit sa mga transaksyon. Yung unexplained cash disbursement, tinitignan namin the best laundering mechanism na ginagamit ng mga gumagawa niyan. Bibili sila ng manager's check sa bangko, sabi ni Remulla. Paliwanag ni Remulla ang mga sangkot sa katiwalian ay bumibili ng manager's check mula sa bangko at ito ang ginagamit na pambayad sa kanilang mga binibili. So, pwede pala yun. Kaso nga lang, hindi na raw pinapayagan. Parang ayaw na ng BSP na ito, stricto nilang sinabi. Una namin tinitignan yung restriksyon ng BSP. Bakit ganito? Sinasabi nila na hindi mo pwedeng tanungin yan kasi covered transaction yan. Secrecy of bank deposit. That the ultimate laundering mechanism, giit ni Remulla. Inihayag din ni Remulla ang kanyang radio program mo. Ganito lang yan, paliwanag natin. Kung halimbawa, ayaw ng BSP dahil maki-question sila, di ba, kasi may bank secrecy law, di hindi na kayang ilabas yung sinasabi nyo na paiimbestigahan nyo yung sangkot na contractor. Wala na kayong makukuhang ebidensya eh. Sumatutal lang dito, si BP Sara lang ang nagisa nila. Di ba? Nakuha na. Sabi, ilalabas namin yung salin ni BP Sara at yung kukunin namin yung salin ng mga congressman na sangkot. Hanggang ngayon, sa congressman na sangkot, wala. Nagka-hearing na sila doon. Wala. Buti lang si BP Sara hindi umatin. Yan ang the best. Di ba? Kung umatin si BP Sara, gisadong-gisado at itong mga contractor na sinasabi ni Ombudsman, wala sa appearance. Hindi mangyayari na magkakaroon ng appearance kasi nga wala pang nakukuhang mga ebidensya at ayaw na rin hindi na magbibigay siguro ang BSP rito. Hindi lumalabas sinungaling, lalo na to si Madriaga. Kaya nga si Attorney Paulo Salpanielo at yung kanyang ama ay talagang todo bira na rin dito sa kasinungalingan ni Madriaga. Ang haba ng usapin kay Madriaga. Talagang matibay ang kanilang matibay ang kanilang exposure dito. Ay pasok nga natin dito. Laway lang ang puhunan kasi ni Madriaga. Tapos kumamal-kamal na ng napakaraming pera. Posibleng walang bayad ito. Posible. Imposibleng walang bayad ito. Bakit ka magsasalita ng ganyan baluktot na nga yung mga paliwanag mo, yung mga testimonya mong pinagtagpi-tagpi sa yung nilahad mo sa kamera. Tapos hindi ka babayaran. Tibayan. Laway lang ang puhunan niya. Napaka-convenient nito para sa sinungaling kasi wala nga siyang ebidensya yung mga delivery ng pera cash. So wala daw ebidensya. Kahit picture wala. Hindi katulad ng mga 18 Marines or 18 retired AFP members na nakapagpakita ng mga resibo. May picture. Yung mga instructions para maghatid ng pera sa kung kani-kanino, puro verbal. O kaya di naman over the phone na hindi rin ma-verify kasi
prepaid ang gamit. So, yun ang, yun ang problema sa kanya eh. Wala siyang katibayan talaga. Puro gawa-gawang kwento lang. Napanood ho ba ninyo yung impeachment hearing? Sabi ko sa inyo eh. Kita nyo, puro laway lang. Sa bagay, ganun din si si Au eh. Ang mentor nga raw nito, ang nagsasabi, maraming ang nagko-comment, ang mentor daw nito o yung nagsubo ng ebidensya o yung mga peking ebidensya o salaysay, yung pumasok sa loob, sa bilangguan. O, kailan ba? Buti na lang na ibanggit ng abogado ni Madriaga yung usapin na pumunta itong si Dilima at saka si Au doon sa kulungan. Buti na lang. Dahil kung hindi malalaman ng tao. Puros kasinungalingan. Pati sa hearing ba naman sasabihin. Sumulat sa kanya si Madriaga. Ang kwento ng abogado ni Madriaga, lumapit. Nakisuyo. Pero hindi sumulat si Madriaga. Kaya wag niyong palalabasin na sumulat si Madriaga sa inyo. May unang video na ho. Kaya mag-stick kayo sa unang video nyo dahil pag halimbawa gumawa na kayo ng panibagong video nyo, baka sumablay na kayo sa investigasyon. Kasi yung video na yan, andyan yan. Hanapin nyo lang yan. Nakakalat yan. Kaya ganda ng social media, lalo-lalo na sa YouTube. Kaganda. Dahil nung simula nagkaroon ng YouTube, talaga ho yung taong bayan nalinaw na. Kasi maraming gumagawa ng mga fake news, talagang sa isang one side lang sila nakatingin dahil may mga bayad na nakalakip dyan. Nung dumating si YouTube, ikaw naman gusto mong suportahan ng mga Duterte, paglalaban mo, ito, magbibigay ka ng magandang komento at ipagtatanggol mo sa mga naninira. Duterte. Bakit Duterte? Sino ba nagbigay ng magandang pag-asa sa bayan? Di ba? Duterte lang naman. Kagaya ng sinabi dito, baka magulat kayo. Mas maganda pa raw nung pandemic kaysa ngayon nangyayari. Ngayong krisis sa langis, hindi na masolusyonan. Nung pandemic, haba ng taon umabot ng taon, 3 taon ata kung di ako nagkakamali. Pero may ayuda. Pero sampal ito sa taong gobyerno o sa namumuno ngayong kasalukuyan. Sampal ito sa inyo. Baka naman makapag-isip-isip kayo, yung mga mali-malita, ilabas nyo na. Ibigay nyo na ho sa mga jeepney driver, ibigay na ho nyo sa mga taong bayan na nangangailangan ho ng tulong nyo. Oo, anak ng tipaklong, mamimili kayo ng gulay. Ang problema, isang syudad, 2 syudad, 3 syudad lang. Ano ba yung propaganda nyo? Hindi ho pero in part of City of Manila, good job yun kay Mayor. Diba? Hindi natin kinu-question si Yorme kasi ano ba tawag dito? LGU. Diba? Hindi nakikialam si Yorme sa national na problema. Kaya wag niyo munang bibigyan ng kulay. Kaya yung nagsasabi na balimbing si Yorme, magalit na kayo sa akin pero hindi ho balimbing si Yorme. Ang kagandahan lang na ginawa ni Yorme, hindi po siya nakikialam ngayon sa mga politika ng nasyonal. Ang ginagawa niya, yung problema ngayon ng syudad niya, yun ang pinag-uukulan niya ng pansin. Maganda, na-donatean siya ng mga ganun. Pero yung nag-donate, doon medyo sumablay. Naipasok ko lang si Yorme kasi si Yorme ho ngayon ay wala hong pakialam sa national. Ang kailangan niya, yung syudad niya, at saka nagdeklara na ho si Yorme. Magalit man kayo sa akin, pero hindi ko pinagtatanggol para saan. Kasi magaling naman talaga yung mama. Diba? Pamantakin nyo, tignan nyo yung gumawa ng kasalanan, no? Huli agad. Bakit hindi kaya gawin ng ibang mga ibang cities? Diba? Within 72 hours, ayun, sumuko. Ganun ang tao. Pero kung bibigyan nyo ng kulay, sasabihin nyo, balimbing yan. Hindi ho balimbing si Yorme. Ito na sasabihin ko sa inyo. Ang balimbing si Yorme, di ba, ando si Mocha, si Ate Mocha sa gilid niya. Di ba? Sino ba sinusuporta ni Ate Mocha?
Sino ba sinusuportahan ng mga banateros? Sino ba sinusuporta? Meron kasi mga vlogger na dating umaway kay Yorme. Nung kasalukuyan tumatakbo yan ng pagka-presidente. Inaaway siya. Dating mga vlogger niya, binabakbakan siya. Oh. Ngayon, nung nakita si Yorme na medyo binibisita ng Pangulo, yung mga vlogger na yon, ngayon medyo parang yun ang mga hindi mo mawari kung ano yung mga gusto sa buhay. Proud daw sila kay Yorme ngayon kasi dumidikit daw kay BBM. Yun ang kanilang pananaw. Pero ang pananaw ko, simula't simula, pandemic time, maipasok lang to kasi marami talaga nagagalit kay Yorme. Pero ako hindi ako galit kay Yorme. Ito lang ang ilalaban ko kung gaano kasipag, gaano kagaling ang mama. Pandemic time, inano niya ang Manila, inangat niya ang Manila. Parang nilaban niya ang Manila. Sa crisis, pandemic, yung mga ganyan-ganyan. Daming mga ayuda. Naipasok lang. Oo. Doon sa mga against, hindi ho, nagdeklara na nga ho ang mama eh. Sa Maynila na ho siya, tatapusin niya ang kanyang 9 years sa Maynila. So, wag na ho kayong magalit dahil ang laro ni Yorme, ayusin ang kanyang city. Yun ang kanyang laro. Pero kung sasabihin nyo, di ba pumunta si Bibi Sara doon? Wala namang sinabi si Yorme na masama kay Bibi Sara. Pumunta doon si BBM, wala namang sinabi masama si Yorme kay BBM. Ibig sabihin, ang laro kasi ng politika, laro ng politika lang yan. Oo, outside lahat-lahat, kung ikaw ay nakakaintindi, alam mo na yun. Pero ang ginagawa ni Yorme para sa syudad niya. Papasok ko lang itong video na to. Kasi talagang nahiwagaan na ang taong bayan. Noong panahon ni Tatay Digong, noong pandemic, nailaban niya, naitawid niya yung 3 taon. Halos 3 taon. Ito kakapiranggot na buwan lang Parang tila suko ang Pangulo. Dahil hindi niya ayuda. Tapos wala na. Yun ang sabi ng mga jeepney driver. Alam na trabaho, ito lang po eh. Correct. Mahirap yan eh. Kaya, Para silang para ka nakaranas ulit ng pandemic, no? Parang Opo. nagka-COVID ulit. Na nasa labas lang. pero mas mabuti pa yung pandemic mang may ayuda. Pero mas mabuti pa yung pandemic mang may ayuda. Pero mas mabuti pa yung pandemic mang may ayuda. Ngayon napakahirap. Binigyan kami ng ayuda sa circle, nako. Pumila ka ng ganito hanggang SM Fairview. Layo ng pila. Ganun Bago kahabang ka- pila. Tapos magkano binigay sa inyo? 5,000 po. Isang bagsakan lang yun. Hindi na naulit. Ano masasabi nyo dito? May siya naka-experience niyan. Diba? Ngayon, paliwanag nyo. Paliwanag nyo ngayon kung ano yung katotohanan. Sasampalin kayo ng katotohanan. Bibigyan nyo ng 5,000. Ano yung after nun? Wala na. Hindi kagaya ni Tatay Digong, taong bayan ho ang nagpapaliwanag. Taong bayan na naging living witness dito. Buhay na saksi. Ang hirap kasi kahit mga... So, change topic na tayo. Basta sa akin po, si Yorme, okay. Kung magalit kayo, magalit kayo. Pero, iba ang national, iba ang LGU. Si Yorme, nakatuon sa kanyang mga nasasakupan. Kung nagugutom ang nasasakupan mo, kailangan niyang... Hindi niya pinababayaan. Meron hong nagbibigay. Actually, may kwento lang. Meron hong programa si Yorme na 25,000 doon sa mga bakery. Binibigyan po niya. Hindi ko lang ito na iba-vlog kasi nakatutok na tayo sa national eh. Tapos, meron siyang programa na libreng sakay. Meron siyang programa na yung 4,000 na jeep ay nakinabang. 4,000 na jeepney driver nakinabang. Bukod doon, parang eto nga yung dumating na bigas mula kay kita nyo, ito pa, explain ko Si Congressman Leandro Libiste, di ba kay Duterte tayo? Wala siyang sinabi. Wala siyang tinanggap niya yung tulong. Di ba?
Tsaka walang mga ano yun, walang mga sinasabi. Walang mga sinasabi yung mga lumalapit na ano, wala silang sinasabi na, Yorme, ito bigas, tapos tulungan mo ako sa susunod. Wala naman daw ganun. Walang ganung kwento. In fairness kay Yorme, talagang masigasig siya pagdating sa City of Manila. Kaya nga minahal siya ng taong bayan eh. Kahit pinagtulong-tulungan din yan ng mga vlogger na mga ugok. Araw-araw binabanatan yan. Oo. Doon ako nagsimula noon eh. Nung binabanatan si Yorme, napakagaling nito. O eto, pumasok ito yung mga tulonggis na vlogger. Binabanatan siya. Ang dami. 5 ata mga tulonggis na vlogger yan. Puro Yorme ang ano yun. Araw kasi ng kampanyahan yun. Araw ng mga ano yun, papalapit ang eleksyon nun. Kailangan nilang pabagsakin si Yorme. May nag-o-offer pa nga dyan doon sa isang kakilala ko na vlogger. Tinawagan siya. Inofferan siya ng 100K. 100K tapos para lang siraan si Yorme hanggang matapos ang eleksyon. Hindi pumayag yung kaibigan ko. Tas kasi sila eh. Kala nila kaya nilang pabagsakin. Pag national, ibang usapin. Pag mga cities lang, ibang usapin tayo. Laban tayo kay BP Sara. Ipapanalo natin yan. Pero itong babanatan nila si Yorme, sabihin nila balimbing, kayo na ho, bahala. Hindi ko naman kayo pinipilit. Basta ako, pag presidente ang takbo, BP Sara tayo. Kung halimbawa tatakbo si BP Sara, susuportahan natin 'yan. Nagdeklara na si Yorme na na hindi siya tatakbo eh. Alam nga naman yung baliin niya, yung sinabi niya. Nakakahiya naman. Di lalo naman siya mababalikan nun. Kaya nga kampante na tayo dahil hindi siya tatakbo. So, tapos na ang usapan kay Yorme ha. Baka maya magsiiya ka na naman yung balimbing-balimbing daw si Yorme. Doon sa mga tulonggis na vlogger. Ano kayo? Parang nakikita ko yung mga post niya. Mukhang okay si Yorme ngayon ganun talaga eh. Eto, huli ka Madriaga. Yan ang banat ni Atty. Respicio. Kaya kung halimbawa kayo, gagawa kayo ng mga anong tawag dito? Yung mga wait lang yung mga tawag dito kasinungalingan, galingan nyo kasi maraming makakasilip sa inyo eh. Hindi lang naman kayo ang mapagpuna. Maraming tao ang nakakakita ng mga mali-mali nyong ebidensya. At mahuhuli kayo dun sa mga pananalita nyo kung kasinungalingan ba yan o hindi. Kaya ito si Atty. Respicio, binigyan diin na itong testimony ni Madriaga ay halos puro kasinungalingan. Atty. Harold, banata mo na. Huli ka, Madriaga, na nagsisinungaling dahil yung painting na sinabi mo na binigay mo kay VP Sara Duterte, na sinabi mong gawa ng iyong scholar mula Laguna, ay gawa pala ng isang artist na mula sa Davao na si Tanya Gaisano Leo. Ito yung kanyang Instagram. Nagawa niya pala ito noong 2021 at ito ay pinatotohanan ni Brian Lim na PPP Party List nominee na kaibigan ni VP Sara Duterte at na-meet ko ito, nakainuman ko ito nung nagpunta ako ng Davao last week at napakasarap kasama nitong tao na ito at sinabi niya na nakumpirma niya kay Tanya Lee sa artist na si Tanya Lee nga ang gumawa dahil magkaibigan sila at binigay ni Tanya Lee yung painting kay VP Sara Duterte noong 2021. Ipapakita ko yan mamaya sa inyo. At meron silang kumpirmasyon ni Brian at si Tanya na nagte-textan sila na kinumpirma nga ni Tanya Lee, nagawa yun ni Tanya Lee at hindi gawa ng scholar ni Madriaga. Pero bago ang lahat, panoorin natin kung ano ang sinabi ni Madriaga sa hearing tungkol sa painting na yan na nasa likod ni VP Sara Duterte. Yan. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. Kita mo kasinungalingan mo. Unggoy ka. Tapos dito may lalabas. Bilyonaryo pa yung gumawa. Isang napakayaman na artist na si Gaisano Lee. Buti na lang nakita niya yung kasinungalingan mo. Ngayon, paano mo ngayon ito
pasisinungalingan na naman na halos 99%. Kasi sabi ng abogado ni Madriaga halos 99% daw yung yung similarity ng painting Wow. Anak ka ng tipak lang sa bagay kasi ganyan talaga yung ugali, trabaho ng abogado. Mag-defense kahit mali, di ba? Kahit mali na, kailangan itama. So ngayon, patawag nyo sa susunod na pagdinig o sa susunod na hearing nyo, yang usapin ng painting. At tiyak, darating dyan yung babae. Di ba? Kasi ikiklaim niya, akin yan Bakit nyo sinasabi na sa inyo at niregalo nyo at gawa ng inyong scholar? Napakayaman mo naman. May scholar ka pa. Napaka-popular talaga nito ni Madriaga, no? Bakbake. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Talented pa. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the Kaya resource niya puro kasinungalingan, no? Kinuha raw ng PSG. Ganito lang yan para makita ang katotohanan at kung totoo nagsisinungaling. Sa April 22, iharap nyo yung painter, o yung artist, iharap nyo dyan sa pagdinig nyo, dyan sa camera, at iharap nyo rin si Madriaga, at iharap nyo rin yung PSG sinasabi na pinakuha at inutusan kumuha. Tanongin niya kung anong pangalan ng PSG. Baka makalimutan na naman niya. Ang labo Halos lahat ng kwento, merong butas. Kaya sabi ni Atty. Salpanielo, patungkol dito, yung anak nagsalita na kanina, puro laway lang ang puhunan. Dito naman, napakasinungaling mo, Madriaga. At mamaya-maya, handa na may magbabalita rito. Handa na si Bibi Sara na harapin ang kanyang impeachment process. Matutuloy kaya? Sa malaking katanungan, sa malaking palaisipan, kung matutuloy ba talaga itong usapin ng impeachment ni Bibi Sara. Kasi meron ng butas. Meron na tayong may panlalaban. Ang sabi nila, ano na naman ang ipambalalaban nyo sa amin? Yung 1-year barrel? Kita nyo na. Alam nyo naman pala Diba? Pasok natin to. Atty. Salpanielo, napakasinungaling naman talaga. Kaya pinagdidiinan ni Atty. Rizal na itong si Madriaga ay super kasinungaling talaga. Dahil mantakin nyo, meron pa raw siyang sinabi na meron silang nilalabas na ORCR Ang tanong dito, yung ORCR ba ng Big Bike, hawak-hawak ba ng abogado nyo? Baka mamaya, gawang rekto na naman yan. Pina-authenticate nyo na ba yan sa LTO? Baka mamaya, gawang rekto yan. Galingan nyo gumawa ng ebidensya nyo na ipupukol nyo. Kasi, ikaw ba naman, pabibiling ka raw ng big bike ni Tatay Digong, tapos ipapangalan sa'yo, wow, super swerte mo naman. Kaya isipin nyo mabuti, binigyan daw siya ng pera, bumili ng big bike, tapos hindi pinangalan kay BP Sara. Di ang tanga naman ni Tatay Digong kung ganun. Ikaw gagawa ka ng kwento, galingan nyo na mabuti. Kasi kung ako, halimbawa mayaman ako, may pera ako, uutusan kita, hindi ko papangalan sa iyo. Di, binigay ko sa iyo kung ganun. Ang tanga mo, Madriaga. Kaya nga sabi dito ni Atty. Salpanielo, ito. Tama naman lahat ang sinasabi ni BP Sara. Alam mo, napakasinungaling talaga nitong si Madriaga. Talagang ang galing ng gumagawa ng script nito. Ang galing sa kasinungalingan. Dahil wala ako nakita nakapanipaniwala sa kanya mga sinasabi. At alam natin na doon sa kaso ng perjury case,
ipinakita ng depensa sa kampo ni BP Sara na lahat ng mga tinukoy niya doon na kalakaran ay hindi totoo sa pamamagitan ng pagsumite ng documentary and testimonial evidence. Pinasinungalingan ng lahat. Yung kanyang sinasabing nagtrabaho siya dyan sa Malacanang. Lahat ng mga tao ron hindi siya kilala. Sabi niya, nandyan siya sa Sandatahang Lakas. Kasama daw siya sa security group ni BP Sara. Pati na sa security group ni PRRD. Pinasinungalingan din siya. Hindi talaga siya kakilala. Ano pa ba mga pinasinungalingan sa kanya? Sabi niya, nung isa daw sa mga dinistribute niyang pera, iniwan niyang pera, yan sa Mega Mall. Nakita niya raw na yung kotse, sinasakyan ng asawa ng attorney Kilala, yung dating assistant din ng San Sebastian. Yung pala, yung asawa ng attorney Kilala, never na nag-drive kasi hindi marunong mag-drive sa buong buhay niya. At wala pang lisensya. May mga sertifikasyon ng LTO at ng iba pang nakakaalam. Maraming kasinungalingan, isa pa. Natatawa nga ako, biro mo sabi niya, binigyan daw siya ng 25 million pesos ni Presidente Duterte. Ha? Ang pera nun sa BPI nung ginawa ko kaso ni Presidente Duterte, lalabing 6,000 piso lamang. Kita nyo na, Madriaga. Wala palang pera si Tatay Digo. Purdoy pala si Tatay Digo, tapos sasabihin mo 25 million. Kaya kasupal palagi. Eto na, face. Harapin ni BP Sara ang kanyang, eto sabi dito, Vic Rodriguez says Sara is ready to face impeachment. Handa na si BP Sara harapin ang kanyang impeachment process o proceeding. Bakit? Dito magkakalabasan kung may probable cause o guilty si BP Sara. Pero for sure, baka hindi na umabot sa Senado. Baka dito pa lang ewan ko lang umabot man o hindi, malaki ang laban ni BP Sara. Kasi pag ginisa ito si Madriaga sa Senado, baka mag-iyak-iyak din to Kagaya ng ginawa niya dito sa Kamara. Baka ang gawin nito puro iyak. Kasi wala siyang, pag na-cross-examine siya ng mga senador, tas-tas talaga siya. Kasi uungkatin yun, paano ka nakilala, paano ganto-ganto. Kasi nung tinanong siya, paano mo nakilala si Atty. Makilala, hindi niya na matandaan. Baka dun, ganun din itanong sa kanya. Paano yun, nagkakilala kayo, hindi mo matandaan. Parang ang hirap ipaliwanag naman nun. So ngayon, eto na nga, haharap si BP Sara, harapin ni BP Sara, ilan lang naman ang pwede siyang i-convict Ilang senador ang pwede siyang ilaglag. Ito si Pinky, ito si Senate President, ito si Virus, ito si Bombom, ito si Koki, si Kiko. 5 ang posible natin makita na lalaglag para makonvict si BP Sara. Anyway, hantayin natin yung mga bagay-bagay na yan hanggat hindi pa tapos ang usapin patungkol kung halimbawa ipapasa na yung article of impeachment sa Senado, sa plenary. Alamin natin. Kaya subaybay lang kayo sa ating YouTube channel. At ito, shoutout segment tayo. Kailangan natin i-shoutout ang ating mga kababayan. Pasalamat na lang natin sa kanila dahil lagi silang nanonood. Pasadahan muna natin itong sinabi ni Atty. Vic Rodriguez. I am not part of Vice President Inday Sara's legal team sa impeachment. But let me just put that in the proper context. Si VP Inday,
simple lang naman ang sagot niya eh. Kung meron akong dapat panagutan, kagaya ng tatay niya, pananagutan niya. Pero, do not deprive me of my constitutional right to what? To due process and equal protection of the laws. Yung due process, hindi lang yan yung procedural, yung para lang masabing nag-comply ka. Kinakailangan ibigay mo rin sa kanya yung substantive aspect ng due process. It cannot be due process with yung wala yung isa doon sa dalawang twin requirement ng due process, yung procedural and substantive. Yung ginagawa nilang pagdinig ngayon sa hindi pagdinig kundi yung proceedings sa mababang kapulungan sa Committee on Injustice. Alam ninyo, talaga grabe. Parang Committee on Justice. Committee on Justice na ginagawa nila, ito'y paglabag sa ating saligang batas. Malinaw dyan 22 enumerations lang naman yung ating Bill of Rights, yung Article 3. Huwag mo nang basahin yung 2 to 22. Basahin mo lang yung number 1. No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Nor shall any person be denied equal protection of the laws. Huwag mo nang basahin yung 2 to 22. Pumako ka lang sa number 1. Kaya lang, hindi nagbabasa, hindi inuunawa ng mga tumutugis kay VP Inday. Pero kung sasabihin may due process, I don't think magkakaproblema sila with VP Inday. Haharapin ni VP Inday yan. Alright. So, pero bago natin tapusin ang ating talakayan at ito ang ating shoutout ngayong araw ng linggo at sa Liego, Contiga, yan, lagi siya nanonood. Duterte kami, solid, Tagaluzon, Guardia Dinagel, Guardianagel. Yan, sorry malabo kasi. Shoutout po kay Pastor Mar Tobias. Ayan, shoutout po. Glicerio Mali, shoutout po. Davincer Castillo, shoutout po. Senaida da Christensen, shoutout po sa inyo. Karen Panganiban, shoutout po. Felicity Gal, shoutout po. Sari Maata, shoutout po. Hasamukaksin Kusain, ayan, shoutout po sa inyo. Melbert Gaston, shoutout po. Nelson Labrador, shoutout po. Susan Bigar, shoutout po. Gloria, shoutout po. Marifer Carfort, ayan, shoutout po. Analisa Pascual, ayan, shoutout po. Wilfredo Clamocha, ayan, shoutout po. Purisima Boriniga, shoutout po. Rodel Castaños, Carlito Franco, shoutout po. Bernadette Testive, ayan, shoutout po sa inyo. Reni Arevalo, shoutout po. Silva Mendoza, shoutout po sa inyo. Elsa Hitman Mercado, shoutout po. Marlon Madriaga, Madriaga si Sir Marlon. Lagi natin shoutout si Sir Madriaga, no? Pero hindi to si Ramil, Sa panahon ngayon, wag ka munang bumalik. Saldi ko yan ang comment dito. Mula kay Lee, shoutout po. Albert Banal, shoutout po. Ligaya Lyosa, shoutout po sa inyo. Leticia Guanzon, shoutout po. At yan, kumabot ka sa ating video. Ating paglalambing, pakilaging share. Hanggang sa muli, bye-bye!